Walang hangin, bagyo o ulan na makakapigil sa amin sa pagpunta namin sa bahay ni Ate Vanjie. Hello mga kakusinera at kalakotsera, nagbabalik na naman si Kusinerang Eva na lakotsera. Noong nakarang taon nga pala, hindi ngayon, basta nakarang taon pa ito. Makikita nyo nga dyan sa clip ng video natin na may hinihintay kaming tao at yun ay si Kuya Jason Abad. Paano ba naman kasi tuktok kami ng tuktok sa bahay nila, wala namang sumasagot na Jason Abad. Kaya ang nangyari, iniwan na lang namin siya. Tapos tinawagan na namin nung nakalampas na kami ng bahay nila. Nandun pala siya sa bahay nila, hindi naman umiimik kasi nung tinutuktok namin. Tapos napansin nga namin guys na malungkot siya. Kaya sabi namin, na bakit siya malungkot? Habang papunta siya sa amin, pinag-uusapan namin siya. Sabi naman ng iba, pa daw siya na ganun sa church na malungkot, wala sa mood. Tapos di pa daw siya nakabihis lang maayos. Tapos sabi naman ni Tam na, ano yung sabi nila? Na, ganun daw kapag may problema or may iniisip yung isang tao na hindi daw maayos yung pananamit niya. Sabi ko naman, bakit ako ganun naman lagi? Sabi ko. Tapos yun, tapos tawa kami ng tawa. Tapos sabi namin kay Kuya Son nung dumating na siya, nasabi namin, ala Kuya Son, hindi kami sanay na makita kang ganyan. Ayaw namin nakikita kang malungkot. Yun pala guys, ang problema niya kaya siya malungkot ay yung gout niya. Yung gout niya guys, ang problema niya kaya malungkot siya. Akala naman namin kung may problema siya sa bahay nila, ganyan. Akala namin kung may nakaaway siya. Ay, tonsillitis tsaka gout. Kasi ngayon yung gout na naman niya, umaan na naman. So yun. Tapos makarating kami dun guys sa bahay nila Ate Vanjie, walang tao. Akala naman namin nakatulog siya sa loob ng bahay nila kaya hindi muna namin kinatok kasi syempre nakakahiya. Pagdating namin dun sa labas nila, may nakahanda na guys na mga old town na kape, tinapay. O diba talaga namang pinaghanda nila yung pagbisita namin. Tapos yun pala nakalagay lang talaga dun, no? Tapos, yun pala, busy si Ate Vanjie, nandun siya kay Tatay Boy kasi nga pinaparobot niya yung si Ivan siya kasi kuya niya. Tapos sabi niya, nung pagbalik niya na kumuha na daw kami ng barbecue, magpili na daw kami. Tapos pumunta naman na kami ni Tam. Tapos dumaan kami dun kila Angelica. Nakita namin si Angelica na napakasipag maglaba. Nagsasampay siya guys sa mga labahan. Ng mga nilabahan niya. Tapos pumunta kami kay Lolo at Ting. Kaya kung naghanap kayo ng nagbibenta ng barbecue, doon na kayo order guys kay Lolo at Ting. Isang chat nyo lang sa kanya. Ay naku, re-replyan niya kayo agad. Sure. Ayun nga, may mga benta siya dito ng mga paan ng manok, dinugo. Ay, dardaraan ate. Tugo. Betamax tawag mo? Betamax, tapos sila, tapos fries, fishball kikya, may mga benta po siyang ganon. Mag-order lang kayo sa kanya guys. May siomai din pala. Tapos ayun na nga, nang matapos na kaming nag-order, binayaran na ni Ate Vanjie. Nagpili na pala kami ni Tam doon, mga 20 pieces. Tapos si Ate Vanjie dinagdagan niya pala napakarami. Sabi niya para daw hindi na daw kami kakain ulit sa mga bahay-bahay namin para mabusog daw kami. O diba? Apakaba. Kasi aalis na din siya guys, kaya nagpamerienda na siya. Sakto din naman na birthday ni Bride nung pagbalik namin doon. Nauna na kami ni Tam, tapos sumunod sa Ate Vanjie na pumunta ng bahay nila. Pagbalik niya, meron na siyang dala guys ginataang kamote, tapos spaghetti kasi birthday pala ni Bride. So, ayun na nga, kumakain na kami dyan, kwentuhan, tapos dumating naman. Sumunod naman si Dapia at saka si Warren. Tapos wala sila tuloy na ramanan na ginataang kamote kasi ang tagal-tagal naman nila. Dapat kasi kapag nagtatawag kami, ready na kayo para agad. Kung may food trip, may kainan dyan. Naku, paano ka na lang kapag sobrang sarap talaga ng pagkain, napakamahal ng pagkain, tapos na late kayo. Wala, naubusan na kayo. Kaya dapat pag nagtawag kami, isang tawag go lang. Na agad. Naglaba pa kasi si Warren, tapos si Daps hindi pa ata naka-prepare. Kaya sabi namin, sunod na lang. Tumae si Warren? Kailan? Kaya inantay ni Dapia. Inantay ni Dapia si Warren kasi tumae pa daw. O, diba? Tapos ayun guys, pumunta kami ng alas 4. Alas 4 ba nang umalis sa'yo? Alas 3. Pumunta kami ng alas 3. Tapos alam niyo ba kung anong oras kami umuwi? Alas 9 na. Tapos nagtatagad na si Ate Faith na umuwi. Pero nagtatagad na siya. Umulan ng wala. Kaya hindi na naman kami nakauwi. Tapos mga ilang minuto lang. Tapos naawa si Madiscarteng Provinciano Vlog. Guys, i-follow nyo na sila si Madiscarteng Provinciano Vlog at si Alora Diaries. Pero guys, wrong spelling yung diaries niya. Kasi guys, sa sobrang excited niya, hindi na niya napansin yung pangalan ng FB niya. So, i-follow nyo sila guys, ilalagay ko dyan yung kanila. Ayun na nga guys, naawa sa amin si Madiscarteng Provinciano Vlog at hinatid niya kami pa uwi. Tapos sakto din na meron na rin si Kuya Dinong. Tapos bumili siya ng lechon manok guys, bumawi siya dun sa sinasabi niyang lechon manok kasi nga hindi nga natuloy nung kailan. Kasi may nangyari guys sa ulo niya na hindi naman natin inaasahan na aksidente. Kawawa naman si Kuya Di. Nung pagbalik namin guys, nung una kasing pagpunta namin, malaki pa yung parang asterisk. Tapos nung pagbalik namin, wala na guys, konti na lang, lumiit. Bye!